Oo. Di kayo. Di, nakalimutan ko BJ. July 16. Oh, si Jisoo. Nona. Nona, gandang umaga sa inyo. Sa'yo. Ha? Anong ngayon, babies. Mas magigilip na lang ako mamaya. Ayun, kape. Okay, preparasyon. Napaka-active ko mga gym. Sa exercise for body weight. Yan ang daily routine ko eh. Pero yung balance ko mga gym, nag-improve na. Improvement na yung balance ng paa ko. Ayun, kung hawa ka mo yung kaliwa kanan eh. Tumigas. Tsaka nawala yung yung parang masakit. Mukhang recover na yung sciatic ako eh. Nagamot na. 2023 pa eh. Meron na akong 24. Exercise na natin yung sciatic stretching. Mukhang nagamot na. Pag may sciatic ka, hindi ka makakalakad na maayos. Lagi masakit yung lower back mo. Mismo. Totoo. Ano mo boss? Magandang baby sa inyo. Mamayang 10 a.m. Exercise 1. 10:30. Exercise 2. Nakita din naman yung topic ng channel ko, di ba? Baka di, puro exercise, tas protein tips. Bonding moments ng alaga ko. Ganun. Kami. Tas mismo, bago ako matulog, Bible study. Mga 10 p.m. Siyempre, kailangan magbalik loob sa Diyos. Totoo mga ka-gym. Kailangan yung Diyos natin. Kailangan natin ang Diyos natin. Hindi siya peke. Hindi siya baliwala. Totoo ang Diyos. Kaya ito, yung paglaki ng katawan ko, yung paglakas ko, Panginoon Diyos nagbigay sa akin ito. Biglaan na lang. Tapos yung lakad ko, dumiretso. Kasi nung April, nag-aaral ako ng Biblia. Basta, magdasal ka lang bago ka mag-aaral ng Biblia. Sabihin mo sa Panginoon Diyos, alalayan ka niya. Ipaintindi sa iyo ang mga nakasulat sa kanyang mga utos, salita. Ay, alam mo na ako eh. Nakakari. Ayos ng Biblia. Yung share ng dati ko. Kay Brother Eli Sariano eh. Version 1905. Salita ng Diyos. Okay. Gawin nyo yun mga ka-gym. Magbigay kayo ng oras sa Panginoon Diyos sa pamagitan ng pag-aaral ng Biblia. Hindi niya kayo babayaan. Hindi niya kayo iligaw. Totoo. Tsaka, yung mga nasa mga spirito, hindi ka malalapitan kasi nag-aaral ka ng salita ng Diyos. Basta tuloy lang ako. Genesis, tapos na. Exodus, Levitico, Bilang, Deuteronomy. Yan, sa pang-5 libro na ako. Bawat libro, ang daming chapter, verse nun. Umabot ang 50, 30 to 50. Marami.
Kaya yung mga salita ng Diyos, unti-unti yan, papasok sa isip mo. Basta, unawain mo yung salita niya, intindihin mo, unawain. Huwag niyo babasahin ng ganyang kabilis. Wala yun. Walang effect yun. Huwag mamadaliin ang pag-aaral ng Biblia. Padala-dalawang chapter ay verse ang basa. Ganun. Ganun ginagawa ko eh. Sabi niyan dati ko eh. Dati patatlo-tatlo ako eh. Sabi niyan dati ko, gawin mo 2, isa. Huwag ka mamadali. Ganun. O kape. Okay. Ang pag-aaral ko ng Biblia, hindi ko natatanggalin yan, mga Jim. Tinanungan ako ng salita ng Diyos. Walang bola-bola. Totoo. Nakita niya ba yung galit pa. Huwag papayos na. Sa pamamagitan ng mga ginagawa ko exercise, mga ka-Jim. Panginoon Diyos ko, nagano sa akin ito. Para mag-recover ako na mag-recover. Sana, hanggang madaling na ako. 6 minutes na pala. Ito yung Biblia. Totoo rin naman to eh. Yung mga nakasulat dito, totoo. Philippine version. Panginoon nating Diyos na si Yahweh. Yan, Diyos din pangalan. Maganda, pero nahirapan akong basahin eh. Napakaliit na sulat. Bulag yung sa mata ko eh. Pero sa cellphone ako eh. Download niyo yun. Digital Bible. Holy Bible. Yun. Totoo. Ano kayo? Ito tayo. Ito yung protein ko. Nakahain na. Tapos yung gatas. Mamaya. Yung pa ako. Ma. Oo. Sige na. Sige na. I-update ko kayo. Dilim. No, na. Madilim. Ayun sila. Kahit ang mga animals, mga ka-Jim. Lahat ng mga hayop na nakikita mo sa Earth natin, sa planeta natin. Created ng Diyos yan. Mga ka-Jim, Panginoon Diyos lahat lumikha. Pababasa mo yan sa Book of Genesis. Maganda. Babasahin mo yung Genesis. Chapter 50. Hanggang verse 50, 30, 40, 50. Marami. Tsaka yung Uy, saka mo. Maliki, parang tutok mo la. Malalaman mo yung Panginoon Diyos dun. Kung gano'n siya ka-perfecto. Sa mga pangyarihan. Kasi pag di kanya sa mga tao, ang galing Magtaka ka sa mga tao, mga ka-Jim. Bakit hindi pare-parehas ng mukha ilikha ng Diyos? Iba-iba ng mukha yun. Ibig sabihin, hindi pare-parehas. Pwede mangyaring kapahamakan pag pare-parehas ng mukha. Kaya ang ginawa ng Diyos, iba-iba ng mukha yun. Ang galing. Tapos yung boses, yung kahit sa katawan, iba-iba. Ganyan makapangyarihan ng Diyos, mga ka-Jim. Totoo. Tapos yung sinabi lang sa Genesis din, yung mga hayop na mabuti, may mga hayop na masasama. Ang ibig sabihin nun, yung mga hayop na, ganyan, yung mga alaga. Kasi ba yung mga hayop na masama, yung mga wild animals. Ganun yung pakakabasa ko eh. Yun ang ibig sabihin nun. Ang galing. Tapos yung sa Exodo, siyempre, si Moises, sugo siya ng Panginoon Diyos. Sa pamamagitan ng ng Diyos kay Moses, siya yung sinugo para tagapagsalita sa mga utos. Kasama yung kapatid niya, si Aaron. Pero hindi siya sugo, kasama na ni Moses.
Inilabas nila yung mga Israelita dun sa Egypto, sa bahay ng pagkalipid. Ayun, yun yung mga nababasa ko eh. Naalala ko eh, mismo, pag nakita mo na yung title ng Biblia, maalala mo lahat. Tatandaan ko, medyo totoo, may mga part na mahirap intindihin sa Biblia. Inset yung salita kahit Tagalog. Pero bago mo basahin yung Biblia, humingi ka ng gabay, alalay sa Diyos. Para ipaintindi niya sa'yo yung salita niya, si kautosan niya. Totoo. Tulad sa Deuteronomy, nabasa ko sa 7. Ano nga ba yun? Basta ganun. Yung lumapit ka lang sa Panginoon Diyos mo. Tapos tutulungan ka niya. Tapos paglilingkuran ka niya. Ay didingin niya yung panalangin mo. Meron pa nakalimutan ko yung iba eh. Basta ganun. Tapos palaging Diyos ang mangunguna sa'yo. Sa lahat. Basta maglingkod ka lang sa Kanya. Magdasal ka lang. O diba? Mga Jim, nabasa ko sa Deuteronomy. Sabi ng mga tao, si Moses nagsabi, totoo ang Panginoon Diyos. Nakikipag-usap siya sa mga tao. Kahit sa panahon ngayon. Yun siguro yung sa araw ng paglilingkod, sa pagdadasal mo sa Kanya. Doon siya makakausap sa isip. Hindi naman pwedeng habang buhay masama, di ba? Magbalik loob sa Panginoon Diyos. Nung nabasa ko yung Biblia, yung Genesis, Exodus, Levitico, Bilang, Deuteronomy, nasa 9 na ako eh. Ay, sa 8. Nalaman ko kung gaano kamakapangyarihan ng Diyos. Tapos, perfecto siya. Kung babasahin mo yung Biblia, lahat ng salita niya, kautosan niya, perfecto. Walang mali, mga Jim. Kahit sa mga lingkod niya, marami sa lingkod. Perfecto yung mga utos niya. Noon yung pinakagusto ko lingkod ng Diyos, sina Abraham, si Isaac, si Jacob, si Jacob. Tapos si Moises. Yun si Moses, si Noah, kasama si Noah. Tapos si Moses, si Aaron, siyempre kasama, kapatid ni Moses yun. Pero hindi siya sugo, lingkod lang, sacerdote. Marami, hindi ko matandaan yung mga anak. Ang daming anak. Hindi ko mabilang. Yan, nahilig ako sa Biblia eh. Subukan nyo mag-aral ng Biblia, mga James. Wala naman mawawala sa inyo pagka inaaral nyo yung salita ng Diyos. Siya mismo gagabay sa inyo. Yan ang gusto ng Diyos, mga James. Lagi nyo siya naaalala. Nakasulat sa Biblia yun eh. Mas gusto ng Panginoon Diyos, lagi siya naaalala. Ayaw niya nang kakalimutan siya. Tapos ang pinaka-ayaw ng Diyos, mga James, yung Diyos-Diyosan. Talagang ayaw ng Diyos nan. Biruin mo yun. Siya yung lumikha ng lahat. Poporihin mo yung mga Diyos-Diyosan. Yung gawa sa inukit na kahoy. Tapos yung mga inanyuan na anyong langit, anyong lupa. O ayaw ng Diyos nun. Poporihin mo yung Diyos-Diyosan na ganun. Ayaw ng Panginoon nun. Sabi ng Panginoon nun, hindi maganda sa kanyang paningin. Karumal-dumal. Tama naman. Ang Panginoon Diyos, mga Jim, Espiritu. Totoo, walang bola-bola yun. Nabasa ko sa Book of Genesis eh. Sabi ng Diyos,
ang aking espiritu kailanmay hindi makikipagpunyagi sa mga tao. Ayun. Kasi may katawan tayong tao eh. May laman tayo eh. Hindi pwedeng makipagpunyagi yung Panginoon sa atin. Espiritu siya. Pero pwede mo siyang kausapin. Totoo. Biruin mo yun. Pag inaral mo yung Biblia, mga Jim, nandiyan ang Diyos para sa'yo. Tapos sa Deuteronomy, hinabasa ko. Palagi kang maglingkod sa Diyos mo. Palagi siyang mangunguna para sa'yo sa lahat ng mga ginagawa mo. Kahit umalis ka pa sa bahay, sa paglalakad mo, sa paglalakbay mo, Diyos ang mangunguna para sa'yo. Kaya yung bad spirit, hindi ka lalapitan nun kung nasa Diyos ka. Totoo. Ayan yung mga nalalaman ko sa Biblia eh. Pero may mga part ako di maintindihan. Ancient yung salita eh. Mismo, kahit Tagalog. Pero Tagalog naman maintindihan mo eh. Pero yung unawa sa intindi, basta babasahin mo na lang siya. Mahirap yan eh. Ancient. Okay. 16 minutes na pala. Okay. Nakakalungkot yung huling libro ni Moses, yung Deuteronomy. Yun na yung sa chapter 34, wala pa ako din. Ang araw ng kamatayan ni Moses. Nakakalungkot. Tumanda na si Moses. Wala tayong taka sa katandaan. Ganun din si Aaron, yung kapatid niya. Namatay sa katandaan. Hanggang 120 years old. Yung buhay ng tao. Ayun, nasa Genesis yun eh. Bakit binago ng Panginoon Diyos ang buhay ng mga tao? Dati 300 years old, 600, 900 years old. Ang tagal eh. Binago ng Diyos. Siguro dahil na yung masasama yung mga tao nun, yung nagawa niya likha, yung panahon ni Noah. Nung pagkatapos ng kay Noah yung pagkamatay ni Noah, nagkaroon ng balancing yung mundo. Totoo. Tapos yung buhay ng mga tao na bago na. Hanggang 120 na lang. Tapos natatawa nga ako dun sa sa Genesis. Yung sa yun? Yung mga tao, yung anak ng Diyos, yung mga anghel. Sabi ng mga anghel, sabi sa Biblia, at nakita ng mga anak ng Panginoon Diyos na ang mga likha niyang tao ay mga magaganda. Tas yung mga anak ng Diyos, pumili-pili ng kani-kanyang asawa. Ayun, nakakatakot eh. Naging hybrid, naghigante yung mga tao eh. Nagkaroon ng mutation yun. Parang Attack on Titan, ganun kalaki. Higante. Yan yung panahon ni Noah. Talaga matindi. Namatay si Noah na 830 years old. Matagal rin yun. Anong oras na? 20 minutes na pala. Basta kapag wala tayong ginagawa, maglingkod tayo sa Panginoon Diyos. Nandiyan ang Panginoon Diyos, mga kaibigan, para sa atin. Hindi na tayo mababayaan. Hindi mismo. Mga espiritu masasama, lalayo sa iyan. Hindi ka niya madidikitan. Totoo. Walang bola-bola. Ito, paglaki na katawan ko, mga James, tapos paglakas na katawan ko, kahit yung binti ko, dumiretso na eh. Panginoon Diyos ko, nabigay sa akin ito. Tuloy lang. Aral ka ng aral. Intindihin mo. Tapos magdasal ka.
Panginoon Diyos ko lagi, naalala ko na yung Diyos ko lagi. Nagkaroon lang ako ng Biblia. Siya na lagi iniisip ko eh. Dahil nalaman ko kasi kung gaano makapangyarihan ng Diyos. Totoo siya. Hindi siya peke. Hindi siya bola-bola. Totoo ang Diyos. Totoo. Tinan mo nila yung mga creation ng Diyos sa planetang to, sa kalawakan, sa mga between. Perfecto lahat. Kahit sa ating mga tao, hayop. Perfecto lahat. Oo, totoo. Oo, sige na. Basta ganun lang. Aral lang ng Biblia. 20 minutes na pala. Mahilig ako magbasa ng Biblia eh. Share ko sa inyo yung apps yun na. Digital Holy Bible. Sa daddy ko yan, 1905 version. Tapos yung U version, Holy Bible. Yun nakita ko sa Play Store yun. 100 million yung download. Panginoon Diyos pa rin, siyempre. Tapos yung isa, ang dating daan, sa daddy ko rin itong kaling. Ang dating daan, si Brother El Soriano to. Ang dating daan, 1905 version. Okay, ayan. App sa cellphone yan. Mismo, ikaw, aralin mo salita ng Diyos. Nasa apps na. Kailangan basa-basa rin, mga Jim. Wala naman mawawala sa'yo pag binasa mo yun. Tama. Paglingkod lang tayo sa Diyos na maayos, tapat. Sa panahon ngayon, iba na nangyayari ngayon. Basta magdasal lang. Maglingkod sa Diyos. Sige na. Bye-bye na. Bye-bye. 22 minutes. Bye-bye.